Isang mapagpalang umaga sa ating lahat ay muling magbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon at tayo po ay nasa 17 kabanata ng Aklat ng Mga Hukom, kung saan dito po ay ating mapag-aaralan ang Diyos-Diyosan ni Mika. No? So bago po tayo magpatuloy, tayo po muna dumulog sa isang panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay muling lumalapit sa iyo, nagpupuri at nagpapasalamat. Salamat Lord sa pagkakataong ipinagkakaloob mo sa amin na minsan pa ay aming talakayin ang iyong mga salita. Salamat Lord, bigyan mo kami ng karunungan na nagbubuhat sa iyo at dalangin ko Lord, naturuan niyo po kami Panginoon. Sa pangalan ni Jesus naming Panginoon. Amen. Verse 1, sabi dito sa kaburalan ng Ephraim ay may nakatirang isang tao na Mikas ang pangalan. So dito po sa aklat na ito ipapakilala sa atin ang taong ang pangalan ay Mika. Ang Mika po ay nangangahulugan or may kahulugan na sino ang tulad ng Panginoon. So dito po makikita natin sa pangalan niya is mukhang makadiyos. Ano po, parang dito natin makikita na masyado silang naniniwala at merong pananampalataya sa pangalan. Pero pag binasa po natin yung story dito ni Mika, siya po ay isang magnanakaw. Ano po? So parang isang tao na nakakwintas ng krus, pero ang negosyo ay may pandaraya. Ano po? O kaya naman, ang pangalan niya Christian, pero hindi siya naniniwala sa Diyos. So, may mga ganito pong mga pangyayari. Sabi po sa verse 2, minsan sinabi niya sa kanyang ina, nang mawala ang 1,100 ninyong pilak, narinig kong sinumpa ninyo ang nagnakaw. Ako po ang kumuha. Heto po, isinasauli ko sa inyo. So, sometimes, ang pagsisisi or ang pag-amin sa kasalanan ay hindi dahil para magpatawad or dahil nalaman niya siya ay makasalanan, kundi umaamin or ibinabalik ng kanilang mga kinuha kasi nahuli. Ano po? So, sometimes ito po yung kalagayan ng tao. Verse 3, sabi po dito, ang mga pilak na ito ay inihahandog ko kay Yahweh upang gawing imahin para hindi mangyari sa aking anak ang sumpa. Ayan po ang sabi niya, no? So, yung nanay ni Mika ay nagsabi na ang pilak ay inialay niya sa Panginoon upang gumawa ng larawang inanyuan, no? Rebulto, kumbaga. So, ito ay malaking contradiction, salungat ito sa utos ng Panginoon, no? Mabasa natin yan sa Exodus chapter 20 verse 4 na sinasabi na huwag kayong gagawa ng larawan na inanyuan, no? Pero ang ina ni Mika ay gumawa mismo nito, no? Tandaan po natin na minsan ang relihiyong halo-halo, no? Yung may pangalan ng Diyos pero may kasamang idolatry, no? Meron silang mga rebulto or mga imahe, no, sa kanilang mga tahanan. Na para bang sinasabi ng tao na naniniwala ako sa Diyos pero naniniwala rin ako sa swerte, horoscope, at anting-anting, no? Yan yung pinapakita po dito sa ating binabasa. So sa verse 4, nang ibalik ni Mikas ang pilak ng kanyang ina, kinuha nito ang 200 piraso at ibinigay sa isang platero upang gawing imahin. Pagkayari, inilagay niya ito sa bahay ni Mikas. Kung saan makikita natin dito, no, yung bahay ni Mikas ay naging personal na templo. Hindi na sila pumupunta sa tamang lugar ng pagsamba, kundi gumawa sila ng sarili nilang sistema ng relihiyon. Yan. Alam niyo po ba na kapag ang tao ay hindi sumusunod sa paraan ng Diyos, gagawa siya ng sarili niyang paraan ng pagsamba. Ayan. So, ito po talaga makikita natin dito na sometimes yung gusto nating sumimba pero sa paraan natin, hindi sa paraan ng Diyos. Ano po? So, yung iba maririnig natin yung mga katagang na hindi ko naman kailangan pumunta ng church. Kumbaga, kahit naman saan, pwede naman akong sumamba, no? Pwede naman kaming mag-usap ng Panginoon ng kami lang. Ano po, yan yung mga kalimitan na naririnig natin. Pero, tandaan natin, hindi iyon ang disenyo ng Diyos para sa kanyang bayan. Ang nais ng Diyos ay sumamba tayo sa mga lugar kung saan ay kanyang itinalaga para tayo ay katagpuin. 5. Ang lalaking si Mikas ay may sariling altar. Mayroon din siyang iba't ibang Diyos-Diyosan at ginawa niyang pari ang isa sa kanyang mga anak na lalaki. So dito makikita po natin yung mga maling ginawa ni Mikas. Yung idol, gumawa siya ng idol.
Then, makikita po natin dito, sabi dyan ay ginawa niyang pari ang isa sa kanyang mga anak na lalaki. Ano po? So, hindi si Lord yung nagtalaga, kundi siya yung nagtalaga. Ano po, no? So, dito makikita natin, si Mika ay gumawa ng sarili niyang relihiyon, no? Parang isang tao na nagsasabing, ako na yung pastor sa sarili kong church, no? Or, walang calling, walang order ng Diyos, kundi sariling sistema lang, no? So, tandaan po natin na yung paglilingkod talaga is talagang may anointing, may power talaga yan. Kung talagang galing sa Panginoon, no? Yung pagtatalaga. Verse 6, sabi dito, nang panahong iyon ay wala pa ring hari ang Israel, ginagawa ng bawat isang lahat ng kanilang magustuhan. Ayan, so ito pala yung dahilan kung bakit nagagawa ito ni Mikas ng malaya. Ano po? Ang spiritual na diagnosis ng Israel that time ay walang authority, walang obedience, at mayroong sariling standard ng tama at mali. Ayan. So, parang traffic na walang traffic lights, no? Kapag walang ilaw, bawat driver gagawa ng gusto nila, no? Or pag walang ilaw ay magkakaroon ng banggaan, 'di ba? So dito makikita talaga po natin na kapag walang mumuno, walang batas, talagang ang lahat po ay maliligaw or mapapahamak. Ano po? So sabi sa verse 7 ay samantala sa Bethlehem, Judah ay may isang kabataang Levita, no? Isang araw umalis ito at naghahanap ng tirahan sa ibang lugar. Sa kanyang paglalakbay, napadaan siya sa bahay ni Mikas sa kaburulan ng Ephraim. Tinanong siya ni Mikas, taga saan ka? Ako po'y taga Bethlehem, Judah, at isang Levita. Naghahanap po ako ng matitirhan. Sagot niya. Ano po? So dito sa verse 7 makikita natin, no, yung Levita ay dapat naglilingkod sa Diyos. Pero bakit nandito, no? Ngunit kasi 'di ba ng time na 'yon, ang mga Levita po ay hindi sila pinagtatrabaho. Sa halip, sila po ang trabaho nila ay ang templo. Ano po yung mga gawain sa templo. Ipinapakita nito na pati ang mga religious leaders ng time na 'yon ay nawawala sa kanilang calling. Ano po? So ganun ka-pollute, no, yung lugar na ito ni Mikas, no po, na parang pastor na ang hanap ay salary, hindi yung kanyang ministry. Ang focus niya is yung kanyang salary, hindi yung kanyang ministry. No, pagdating po sa verses 8 and 9, nakita natin na naglakbay ang Levita at nagpunta sa bahay ni Mika, no? So, hindi ito aksidente. Ito ay larawan ng dalawang taong parehong naliligaw, spiritual, no? Na nagkita. Magaya ni Mika, gumagawa ng sariling relihiyon. Ito namang Levita ay naghahanap ng personal na pakinabang, no? Kapag ang maling leader at maling tagasunod ay nagtagpo, lalong lumalala ang problema. No? So, nakakalungkot po isipin yan. Ano? So, makikita natin dito sa ating pag-aaral ngayon na napakahalaga po, no, na merong gumagabay, no. So sabi sa verse 10, sabi ni Mikas, kung gayon, dito ka na, gagawin kitang tagapayo at pari. Bibigyan kita ng 10 pirasong pilak taon-taon bukod sa damit at pagkain. Ayan. So inalok na ni Mikas itong Levita ng sweldo, damit at tirahan. Ano po? Ginawa niyang empleyado yung pari. Ano po? Tandaan natin na ang priesthood ay hindi trabaho lamang. Ito ay calling mula sa Panginoon. Ayan, kapag yung ating ministry, yung ating calling ay naging negosyo, nawawala na yung tunay na layunin ng ating paglilingkod. Ayan. So, makikita natin sa verse 11, pumayag ang Levita sa alok ni Mikas at siya'y tinuri nitong parang tunay na anak. No? Hinirang siya ni Mikas bilang pari at doon pinatira. Ayan, so makikita natin na yung Levita ay dapat naglilingkod sa Diyos, ngunit siya ay naglilingkod sa sistema ni Mikas. So, false religion supported by religious leader. No po, yung kanilang nararanasan dito. So, verse 13, sabi dito, sinabi ni Mikas, ngayon sigurado kung ako'y pagpapalain ni Yahweh sapagkat mayroon na akong isang paring Levita. Ano po? So, iniisip ni Mika, basta may religious symbol, siguradong pagpapalain ka na ng Diyos, no? Pero mali po yun, no? Hindi sapat ang religious appearances. Kung mali naman yung puso mo, still, hindi ka sasamahan ni Lord. Ano po?
Para bang tao na nagsasabi na, ay, nagsisimba naman ako eh, may Bible nga ako eh, may pastor akong kilala, no? Kaya iniisip nila na automatic yung blessing. Pero ang tanong, may tunay bang pagsunod sa Diyos? May tama ka bang relasyon sa Panginoon? So dito sa Kabanata 17 po ng hukom, makikita natin yung mga aral na tulad ng number 1, pwedeng maging religious pero mali ang pagsamba, no? May ribulto, mas ina-idolize yung pastor kaysa sa Panginoon, no? Or meron silang mga sariling altar at may sarili silang paraan ng pagsamba. Ano po? Mali pa rin po yun sa Panginoon. Ano pa? Makikita natin dito sa ating binasa yung danger, no, ng sariling interpretasyon ng tama. Kasi yung tingin mo tama, no, pero wala siya or labag siya doon sa tamang inilagay ng Panginoon. Ano po? Ito yung problema natin sa panahon ngayon, no? Yung bang tipong para sa akin okay lang 'yon, no? Pero ano bang sinasabi ng Biblia, no? Ano ang sinasabi ng Diyos? Pangatlo, makikita natin sa Kabanata 17 ay hindi sapat ang simbolo ng relihiyon. Ano po, hindi sapat yung krus, hindi sapat yung church attendance, hindi sapat yung title or yung mga degree. Ano po, ang gusto ng Diyos ay puso na sumusunod sa Kanya. Kaya naman talaga po, sinasabi talaga natin na ang problema ng panahon ng mga hukom ay hindi ang kakulangan ng relihiyon, no? Ang problema nila ay ang sariling paraan ng pagsamba. Kaya sana po, mga kapatid, wala tayong sariling paraan ng pagsamba, no? Sasamba tayo batay sa kung ano yung pamantayan ng Panginoon. Sana po napagpala tayong lahat at natuto. Muli, pagpalain tayo ng ating Panginoon at tanging kay Jesus lamang ang papuri.